Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 30, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 11, verse 27 to 33. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagutin niyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Yung binasa natin ngayon na gospel ay continuation kahapon. Pagkatapos na linisin ni Jesus yung temple, nilapitan siya ng mga punong pari, mga eskriba, mga saserdote, at tinanong siya, anong tanong? Ano ang kapangyarihan mo? Ano ang karapatan mong gawin ang mga bagay na ito? Alam ni Jesus na hindi sila nagtatanong para matuto. Nagtatanong sila para hanapan siya ng mali, para may maibutas sa kanya. Kaya't binalikan niya sila ng isa ring tanong. Ano yung tanong niya? Saan nanggaling yung kapangyarihan ni Juan para magbinyag? Ito ba ay mula sa Diyos o mula sa tao? Nung itinanong to ni Jesus, doon sila natigilan. Hindi dahil hindi nila alam ang sagot. Alam na alam nila yung sagot. Ang problema, natatakot silang sabihin ang totoo. Kapag sinabi nilang mula sa Diyos, kailangan nilang tanggapin ang mensahe ni Juan. Kapag sinabi naman nilang mula sa tao, magagalit ang mga tao. Kaya pinili nilang sabihin, anong sagot nila? Hindi namin alam. Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa pananampalataya natin ay hindi naman talaga kakulangan sa kaalaman, kundi kakulangan ng katapatan sa katotohanan. We can compare ourselves, kagaya ng mga karakter sa gospel. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil minsan, alam na natin yung tama, ayaw lang natin itong harapin. Alam na natin yung mga kailangan magpatawad, kailangan nating magbago, kailangan nating bitawan ang isang maling relasyon, kailangan na nating bumalik sa Diyos. Pero naghahanap pa tayo ng ibang sagot. Naghahanap pa tayo ng ibang opinyon. Naghahanap pa tayo ng ibang dahilan. Hindi dahil hindi malinaw yung tinig ng Diyos, kundi dahil minsan ayaw natin yung hinihingi niya. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na impormasyon ang kailangan natin, kundi ang kailangan lamang natin ay obedience. Hindi bagong seminar or advice, hindi bagong sign, kundi lakas ng loob para sundin natin na gawin natin yung inaakala nating tama. Kaya yung challenge sa atin ng gospel ngayon, para ito'y may sa buhay natin, maging tapat tayo, maging tapat sa sarili nating puso. Hanapin natin yung katotohanan na matagal na nating iniiwasan. Let us pray. Lord, maraming beses na nagsalita ka sa aming puso, pero madalas ay natatakot kaming makinig. Bigyan mo kami ng katapatan para harapin yung katotohanan
at ng tapang upang sundin ang iyong kalooban. Kapag kami, Lord, ay nagdadahilan, ipaalala mo sa amin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pakikinig, kundi yung pagsunod. Tulungan mo kaming maging bukas sa iyong tinig araw-araw. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito. Baka meron tayong alam. Meron tayong kakilala, kaibigan, ka-classmate, mga kamag-anak, mga ka-GC na nagugulungan pero alam naman talaga nila. This may affirm God's message. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.